mararamdaman ng asawa na nakita niya yung asawa niya na nakiapid sa iba at sasabihin mong third sex pa? Alam mo, at nakita ng maraming tao. May public persecution. So, umikot ako. Nag-hello ako, tapos ginawa niya ako. So, lumapit ako sa'yo. Nagbeso ako sa kanya. Bineso ako ng aso. Kinagat ako dito. Kung ano lang kaya niyo, sabihin niyo ng honestly. Don't joke. Comedy bar na ngayon, mag-joke pa kayo. That's double jeopardy. Pero na alam niyo yan? Jeopardy. Alam mo spelling? Ay, pa-spell ko kayo. This is it, politics. Latest dihis ng showbiz. Ako na, Mira! Lunes na lunes at may kasama kong babae. Matandang babae. Matandang babae. Ako, alam ko, excited na naman kayo sa ating episode na ito. Kaya tara na, pasok na kayo sa dati niyong tambayan na ngayon ay ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. With may nanay na pareho na naman kaming naka-green sa aming OOTD dahil on the go palagi ang lahat ng mga bagay, mga opinyon, mga diskusyon at mga talakayan na manggagaling sa bibig ng Political and Showbiz Official Dome ng OOTD, Nanay Jobert Sokal dito. Salamat o marami mahal kong anak. Direct Chops Manansalan. Ito si Pangkoy ay may comment sa ating suot na damit na green. Kasi di ba mga nakaraan natin puro bagyo, makabagyo daw ngayon. Di ba pang summer din green? Sorry Pangkoy. Di ba mga frogs sa mga coloring books is either brown or green? Yung mga frogs, ha? Di ba mga frogs love water? Pagod yun na-justify ko lang para... Tsaka parang huwag mo namang i-ano yung frog kay Pangkoy. Ang pangit naman ano. Hindi niya kinaya. Balik ko yan. Uy, talaga bakit yun yung mukha? Ito sa Pangkoy talaga, no? Wala pa quiz na yun eh. Ugis na tayo, wala quiz. Wow, sige, ngayon na, taro na. Pero bago yan, diretso muna tayo sa ating unang segment ang This Is It! Politics. Ayan, of course, that politics. Hindi naman lahat ng politics ay sa ating segment of politics ay puro politiko talaga literally ating pag-uusapan at ang gobyerno. We're talking about some social issues, yung mga pinag-uusapan na parang out of the box, yung ganyan. At isa sa ating mga napili sa oras na ito. Tanong ko lang muna sila, Nay. Napanood nyo na ba? Napanood nyo na ba? Ako hindi pa full, pero the story ay narinig ko na. The story, The story, napanood ko We're na. talking about Uncle Red. Si Uncle Red. I'm sure everybody's familiar with Uncle Red. Or Sister Red, for that matter. Isang Chinese national na kung saan na nakalaboso. Nakalaboso. Nakakulong sa kasalukuyan doon sa China at hinintay pa ang kanyang conviction because of sa karumal-dumal at mga kalukahang ginawa niya sa videotape at saka sa kanyang pang-araw-araw na ginawa for more than a year, no? And that's like 1,600, more than 1,600 videos na in-upload niya at binibenta niya sa kanyang mga clientele, sa kanyang what do you call that? Sa account niya. Sa account niya. Ito tungkol sa isang parang, I don't know kung tatawag mo itong pervert na whatever. Isang influencer actually pala siya sa China, sa isang place sa China. Tapos after that, ay lumipat siya ng isang lugar. Tapos doon ay because he's married. He's married. Divorced. With children. With a son. With a child. Na kung saan ang kanyang vlog ay tungkol sa pagiging nanay. Tsaka housekeeping. Kumbaga yung gawain ng isang ina sa isang tahanan that attracted a lot of viewers. A lot of men. Men especially. Kasi parang they find him how enticing naman of the kind of the personality na napakabuting ina, buting asawa, napakabait na. A good partner. So ngayon, naging interested sila dito kay Sister Red. Uncle Red yan. Sister Red. You know why Sister Red? Because he made the people believe na siya ay babae. Every time na lumabas siya sa kanyang vlog ay naka-wig siya. At nag-makeup. Babae at suot ang kanyang silicone na bras para magbuka siyang babae. Ganon. So, magdadala. Men started
visiting her. Tapos, meron siyang request na for the men kapag dinadalo siya na magdala ng little something. Yung iba, bring fruits. Yung iba Pang-kitchen. naman, naggawa pang kitchen, mga gamit. Yung iba naman, mga pagkain. What not, no? So, ngayon, sa yung mga men ito, many of them are very good looking, ha? At yung iba ay mga galing pa sa mga maayos na pamilya. Pero syempre, may mga tawag na mga pangailangan sila na provided for. Nitong lola mo, ni Sister Red. Sister Red! How silly. Ini-invite niya para sa mga one night stand niya, mga sex capades niya. Pero hindi alam ng mga lalaki na marami siyang mga hidden cameras around the... Actually, isa lang naman yung Isa lang ba yun? isa yung hidden camera na na kung saan pinupwesto pa niya yung mga lalaki kung saan kung saan para favor. naka-favor doon sa camera niya. And after that night, ito yung mga naipon niya at ibinibenta niya na parang $21 yata per piece, per video sa kanyang mga interested per na subscription yata ng $21. Oo. And if you have like halimbawa na you have 1,000 to 10,000 subscriptions Oo. na magsasubscribe at magbabayad ng $21, that's a lot of money. Di ba? Kitang-kita ang mukha ng mga lalaki. Kitang-kita ang mukha ng mga lalaki. Pati siya, parang babae. Nakita ba siya? Ako, I haven't seen kasi yung video. Kwento lang eh. Nakita siya na At the same time na yung parang yung iba nagugulat ganyan yung itsura niya sa personal. May humahawak parang ng mukha niya na tas yung makeup kasi niya talaga na makapal. Tapos then they'll do it. Pero kasi, syempre eventually, nalaman din na that he's gay, no? That he's gay. Because one of the clients yata ay siyang gumawa. Siya nagtrabaho. Alam mo yun? Kumbaga normally, supposedly ito si Sister Red, no? As she wanted to be called by the men, ay siyang gumagawa. Kumbaga, syempre, nagpipretend nga siyang babae. Siguro may mga ways siya of mga interactions niya na parang hindi siya malatang bakla. Pero of course, nabubuko rin siya eventually ng mga kalalakihan. At may isa doon na may tsura din na talagang siya nagtrabaho kay Sister Red. Hanggang sa pumutok. Pumutok ang issue, mga kaibigan, kasi paano ako malat itong video niya? Parang siyempre, dahil kapag halimbawa membro ka na, pwede mong screen record yun, pwede mong i-share kung kani-kanino, hanggang sa nalaman na rin ng mismong yung kanyang parokyano. Parokyano At niya. nakita ng asawa, ng girlfriend, ng partner, ng pamilya, na sobra talagang naging iskandalo sa pamilya ng mga taong pumatol. Oh my God, I cannot imagine, di ba? Halimbawa ako isang lalaki na siyempre itong mga delikadong maeksenang itong pinagagawa ko ay malaman publicly at nakita ng mga kamag-anak ko ng asawa. In your private moment? Oo, yung mga private moments ko na ginawa ko to sa isang Simple Red. Di ba, with Simple Red, with Sister Red, Uncle Red. Di ba, siyempre lumaking issue yun. Hanggang sa siya ay tinugis. Tinugis na siya. Nakalaboso. Alam mo na, kaya natin pinag-uusapan din ito dahil marami tayong mga kaibigan, nakakilala ko na yun. Hindi man na biktima ni Uncle Red, ay naranasan nila yung ganoon na nag-ano sila ng kanilang partner, vinidyo nila, either one, nasira yung cellphone nila, na pinagawa, na record ng mga gumagawa, kumalat, unexpectedly. Alam mo mga kaibigan, hindi ako stranger sa ganitong eksena because, in 1996, remember, I've exposed a certain talent manager, hindi ko na papangalanan kasi he's old na. Baka singilin na siya kagad ni Maring Karma. Na-expose ko yan, yung sex exploitation na ginawa niya with some talents, male talents, including the popular names at times sila Hans Montenegro, David Bonifax, na kumbaga, kinukuha niya ng video. Ito iba nga, may iba hidden, no? Yung mga sex capades niya kung saan siya ay nakikipampa sexually with the men, nakikuha na niya through hidden cameras. May mga cameras naman na harap talaga siya. Kumbaga, pinapangakuan niya itong mga talents na ito, nabibigyan ng career in modeling, in endorsements, pero kailangan nakikita. Kaya pinapakita ka lang mga private parts sa kanya kasi gusto daw malaman niya kung ano mga size ay papagamit ng mga bikinis kapag nag-endorse ng mga ganitong klaseng products. Kailangan makita niya. Tsaka na-exploit niya talaga mga to. At nag-send hearing ako to ng 2 beses many years ago in 1996. Kumbaga hindi na bago sa akin yan. Meron din isa, naalala mo, isang hindi ko papangalanan,
Hayden ko, di ba, naging issue rin yan. Hindi naman bago sa ating lahat yan. May isa pang photographer, hindi ko na papangalanan, no? Na sinabi nga na patay na raw, pero may nagsabi na buhay naman daw. Na yung mga male models, di ba, na interested na tinutugis na siya, hinahanap siya. Na yung mga male models na ito ay pinapakukuha niya ng mga career in fashion shows, and whatever, para kumita, para ma-expose. Pero kinukuha na niya ng mga malalaswang litrato doon sa gilid ng telon o whatever. Hindi na ito bago. Ako na, isang mapormang tanong lang na, sa mga taong ganito, anong masasabi? Perversion ba ito? That's perversion. That's being sex... Highest form, no? Highest form of sexual perversion. Kasi, di ba, pwede ka naman... Wala namang nagbabawal sa maging bakla eh. O maging tomboy, o maging lalaki, o malibugan. O malibugan, o uminit. Pero do it naman the normal way. Kumbaga yung maayos na behind closed doors, na kumbaga with the consent of both parties, na wala na video, wala na picture. Because that's not fair. Even with the consent of your partner, the thought of it lang, ikaw mismo, as a perpetrator, ay hindi mo dapat siya nilulure, ini-engage sa ganito activities sa mga videos, kahit mapapalipot siya. Kasi chances are, darating ang araw na may magbubukas talaga ng video na yan at ma-expose yan in one way or the other. Diba? Kayo, okay lang kayo. But the families that you belong to, syempre, hindi ganun mapapahiya. Saka meron akong kilala na na hindi niya alam na parang in-expose at inilabas yung sex video na yan. Na nagkaroon ng anxiety, nagkaroon ng mental health problem na hanggang ngayon ay kinocope pa niya. At until now, mga kaibigan, hindi lang sa Uncle Red, he represents many. Not just in China, in the whole world. Marami rin sa Pilipinas. Kaya ingat po. Ingat, lalo na, considering, halimbawa, lalo na pag it involves minors, hindi kayo pwedeng patawarin. Kung mga, may mga edad na, pero siyempre, may mga kakayanan, pwede kayo kasuhan. Pero kapag minors, wala kang lusot dyan. Kahit sabihin mo may consent pa ng minor. Because still, it's against the law. Ako na ini-imagine ko yung pamilya, halimbawa yung asawa na nakita, ano mararamdaman nung asawa na nakita niya yung asawa niya na nakiapid sa iba at sasabihin mong third sex pa at nakita ng maraming tao. May public persecution, the humiliation, the At mockery. buong buhay mong hahawaan at dahil lang sa'yo yun, ikaw na nagdesisyon na secretly ay i-video mo yung taong kaniig mo na nagtiwala sa'yo. Maawa kayo. Maawa kayo. Mga kabataan, mga anak nila, ano na sasabihin habang buhay na dadalhin ito. At saka ito na parang yung engagement ng sexual sa sex na tinatawag na yung tawag ng laman. Talagang mag-ingat talaga tayo ngayon, lalo na ngayon yung technology ngayon ay napakadaling ng access ngayon. Ay oo. Kumbaga kung gaano kalala ang online gambling. Malala dito mga online sex videos na ito. Napakadaling pasukin kahit ng bata. At matakot din tayo sa sakit. Oo, Diyos ko, kailan ba? Di ba, nabalita ng Quezon City lang dito alone, marami HIV positive. Mga kabataan ng mga positive dito. Kaya yun, ingat tayo. We are talking about this not for anything, not for you to watch it, but for the people na may mga intensyon or may ginagawang ganito na baguhin na yung ganyang maling gawi. We are warning you because, this is very alarming. Kaya Uncle Red, kumbaga, you are just one of those na medyo instrument, no? Kasi siguro, gawa na rin ito ng... it's a divine intervention. Na ma-expose ka para to remind people about these kinds of things na nangyayari talaga sa totoong buhay. Na maling gawin. Ako naman, wish ko sa kanya, makulong siya. Dapat lang. Makulong talaga Dapat siya. lang. Pagbayaran. Nakakulong siya, pero yung makonvict siya. Pagbayarin yung kung anong ginawa niyang mali. At yung ang ginawa niyang mali ay hindi birong mali. Ayan ha. Okay. Sige, babu! Kaya ikaw, pangkoy, naku. Ay, sorry. Hay nako. Diretso tayo sa ating next segment, ang latest news ng showbiz. Eto na. Wala pa, pangkoy, o ikaw na. Item. Storya to. Kasi may nabasa ko sa FB, naman sa column feed ko, sa news feed ko. Si kaibigan nating Ay de las Alas ay merong panawagan sa Starbucks. Hindi ko alam kung saan branch yun. Hindi nang klaro sa akin. Pumasok siya, parang very recent lang ito, pumasok sa Starbucks, kasama ang kanyang dog, na parang nasa stroller pa, yung dog, kanyang pet dog, no?
Tapos masok siya Starbucks. Tapos ordered coffee. Tapos, nung maka-order na siya, may konti, may lumapit sa kanyang service staff para sabihin na, ma'am, pasensya na po, pero no pets allowed po kami sa loob. Tama-tama naman umuulan. So parang very inconvenient at saka parang uncomfortable na lumabas pa siya pa ibalik yung aso sa kotse niya, whatever. Pero ang sa kanya lang naman dito is that, sa guard pa lang, pumasok siya. Nakita naman siya ng guard, bakit pinayagan siya pumasok? At pagpasok niya, kasi kitang-kita naman yung pet dog. Dapat pa lang, kasi marami naman silang staff, dapat sinita na siya, sinabihan na siya earlier. Bakit hinintay pa na maka-order muna? Sayang sales. Tapos ba yan? It makes sense, di ba? Sayang ang sales. Eh. Tapos, ang katwiran na naman ay, so, alam naman niya na may mga restaurants talaga that deny entry sa mga pets. Pero normally, yung mga restaurants dito, may nakalagay na nakapaskil sa labas na no pets allowed or something. May sasabi pa nga siya na parang no service animals. Parang gano'n. Hindi ko alam kung katama ito sa mga service crew. Pero service animals, diba may mga aso naman kasi talaga na bibira nga lang yun, na nagkikater. Be of service no, to PWDs. Yes. Pero ito sa kanya kasi is a baby pet, pet dog. Ngayon, sabi niya dapat may nakapaskil para sa labas pa lang, alam na ng mga for parents na hindi pwede ang mga aso o mga cats. Pero ako na, personal ko lang to, Yes. Kung ganun, ako, pag may aso ko, pusa ako, at kainan yung papasok ko, parang, di ba automatic dapat alam mo yan? Ako rin. I agree with you. I share the same thoughts, no? Kasi you don't have to wait na mamaya makita. Kasi hindi man lahat ng restaurants ay naglalagay taga na no pets allowed. But kasi kumbaga, it's logic. Kumbaga, no offense meant. Sa mga, lalo na sa mga pet lovers. Sa mga mahilig sa mga fur babies, sasabi nila. Kumbaga, kasi, ito kasi hati ang comments eh. Pero mas marami ang kumakapit kay Ay, siguro marami siyang fans eh. Pero may mga nag-comment na very, very, very valid naman sabi nila. Na ako, pet lover din ako, sabi ng isa. Tapos sabi niya, kailangan ako allergic talaga ako sa mga balahibo. Siyempre, ang aso, ang pusa, kapag bumahing yan, kapag may gumalaw yan, siyempre, may tendency na talaga na... at hindi mo nakikita yun. Kanilang mga balahibo. Hindi mo nakikita yun. Kasi ganun yun. So talagang hindi talaga dapat because pagkain ang kinikater ninyo, drinks, sa pagkain. Kumbaga, pwede naman daw kayo sa alfresco. May mga restaurant sa alfresco na sa labas lang. Parang pag-iyosi yan na eh. Oo, di ba? Ako, smoker ako. But susunod ako sa batas sa loob ng restaurants na bawal ang sigarilyo. Maghanap ako ng smoking area. Because not all will be comfortable seeing a pet or kahit mahal na mahal mo at sinasabi mong pinapaliguan mo at alam mong safe, ganyan. May mga tao, siyempre, would not be comfortable. Yeah. Pero may point and may suggestion tama naman. Sana maglagay ka ng signage. Alam mo, hindi naman, it's not really hard, no? Hindi naman sobrang effort para maglagay ka ng signage. Parang naglagay ka lang ng open at saka closed. Ganyan. Maglagay ka lang doon sa labas ng permanent, na no pets hindi allowed. Minsan din, wala ka ng time magbasa eh. Kung may gwardiya naman doon sa harapan, makita na niya, automatic sa na. Dapat sa entrance pa lang, may nagsasabi na. May point doon sa kasi sayang ang sales, kaya pina-order niyo muna siya. Hindi eh. Sa labas pa lang, tapos yun, may guard ng Starbucks eh. Dapat papasok pa lang, Miss Ai, bawal po dito yung mga aso, yung mga pets, ganyan. Para at least namin, okay, sige, wala ko sa kotse. We're learning, no? Lipat na siya sa iba. We are learning from this. Like, lalo na sa mga restaurateur or yung mga may-ari ng mga-ari ng mga negosyo na pagkain, na milk tea, anything na sabihin nyo kung hindi pwede, di kasi automatic na hindi pwede. Kasi pag sabi kasi ng mga pet nila, kasi tulad mga nakadambit pa, mga chairs. At saka parang anak nila kasi yan eh. Ang linis-linis lang, bango-bango yan. But still, they are animals. Okay. Ako, in 2010, diba, lagi ako may reference, nag-birthday ako dyan sa Mang Inasal na pag-aari ng friend ko dati sa may West Avenue. Nag-birthday ako. May pinsan ako na babae, hindi ko papakalanan kasi baka dumugin niya ako pag nakita niya ako. Nagpapaka Paris Hilton. Wala pa tayo sa wala bira, ha? Wala pa. Akala ko Birahin na yan! Kung nanonood siya, alam niya siya yan. Nagpapaka Paris Hilton siya. Ang dahil ko bisita, may mga artista, mga reporters, mga bisita, mga friends ko. May dala siyang aso. Mamahaling aso. May damit. My gosh. Hindi ko napansin may dala siyang aso. Hindi siya nakakwintas. So, umikot ako. Nag-hello ako. Tapos ginawayan niya ako. So, lumapit ako sa kanya. Nagbeso ako sa kanya. Bineso ako ng aso. Kinagat ako dito.
Kasi gano'n na ibang aso eh. Akala nila, yung inaaway ko yung amo nila kasi lumapit ang mukha ko sa... kinagat ako dito. Ha? I turned 49 years that time. Kasi sabi na pag may 9 daw, malas daw yan eh. Pero siyempre, malas naman talaga ka. Malas ka 49? 49 ako that time. 48 ah. Dati pa yun. Dati pa. Sorry. Alam mo ginawa ko? Alam mo kasi marami akong mabisita. May friend ako na may police sa car doon. Kasi siyempre, hindi ko pwedeng iwanan na magtarantay yung mga bisita ko. Ang ginawa ko, tayo sinayasan ko siya. Kasama isang friend kong nurse. Sabi ko, hatidin mo na ako sa St. Luke's. Magpapaturok ako pa-injection. Pumunta ako sinatid ako ng police car. So wala nakakahalata. Pumunta ako doon. Nako, pipila sana, mabuti lang yung doktor, kilala ako. At mabuti may pera ako. Tinurukan ako ng tinurukan. Daming tulok sa akin dito. Pati sa hita, layo dito kung ano. Kasi sa ulo daw kasi, delikado daw yun. Kahit nasabi mo na malinis yung aso, mga anti-rabies, hindi safe yun. So patulok ako. Alam mo kaya binayaran ko ng gabi yan? 49,000 din. Hindi na coincidence ito. Ang sakit na sa bulsak. You turn 49, may asong hindi mo kaano-ano, may pinsang ka, napaka-Paris Hilton, nakala mo yaman-yaman. May 49,000 din. 49,000 ang binayaran ko. Sa number 49 ng bahay ng pinsan mo. What a number, what a coincidence. That's a lie. Mabuti na may nagbigay sa akin ng regalo na 50. May 1,000. So yun sasabi ko. Kumbaga, it's not safe. It's not safe. Yung nakinagat ako. Yeah. Di ba yung we learned from this. We learned from this. And what I said was valid. We can validate that. But at the end, lalo na sa mga pet lovers, pagkain ng pumuntahan, mas maganda wag na natin. Sa Vice Comedy Bar, may nangyari recently. Kasi, di ba, meron mga guests. Di ba, normally sa mga comedy bars kasi, may mga papalaro sila, mga games sila, in between, para to make akit. To make akit! Napanood natin nung... Para may ganyan dito, pumunta sa Vice Comedy Club. Nagbigay din sila ng free 10 tickets, free entrance, no? Para sa mananalo sa kanilang pa-contest na yun. May 3 lalaki mga gwapo, di ba, na chin-chin sa mga bakla, pinaglalaroan. So yung winner binigyan ng tickets for 10. Kumbaga 10 and free entrance. So ngayon, ganun din yata nga, pero hindi ko alam kung yung sa atin na yun, yung iba-iba na. Iba to. May nag-rant sa kanyang social media account, isang babae, na kumbaga hinan over sa kanya, siguro pamangkin niya, whoever, yung isang ticket na yun, na she was told na sila ay libre sila ng 10 free entrance, di ba? Doon sa Vice Comedy Club as part of the prize. Okay. So, ba't yung babae? Yung ticket bumalik na yun. sila na eh. That happened July 3. And then because yung pinsan, siya yung nakakuha, binigay sa kamag-anak. Tapos, so pumunta excited sila. In a group from Bulacan pa yun, yes, diba? Yes. Tapos, just to know, na para sabihan sila na good for 1 lang daw yung free entrance. Hindi daw for 10. Kumbaga, yung sasabing for 10 was just a joke. Tapos yung excuse nung nasa front desk daw na parang, yun, joke lang daw. Parang hindi siya... Hindi legit na 10. Tapos sabi naman nung nag-rant na ito na parang, bakit ka pupunta dito kung ikaw lang mag-isa? Kumbaga, logic will tell you that. Coming from far away place pa, Bulacan pa. Di ba normally mga sa areas din dito mapupunta. And you know, this girl, what she did? Pinunit niya sa harapan ng pinunit niya. At galit na galit at nag-rant. Ako, siyempre, maraming nag-comment, nag-react sa kanya, may iba, marami pang nagalit sa girl eh. Pero ako naman, if you study it well, pag tinignan mabuti, alam may point yung girl. At may point talaga because kapag napapakonto sila, they are attracting customers on dead days. Ang Sunday to Thursday normally ay hindi talaga maraming tao yan. Kaya tao ng todo yan pag Friday, Saturday, kapag malakas na gan, normal yun. Pang-come on yun eh. Pang-come on yun eh. Nagpo-promote talaga yung mga ibang mga establishments, ng ganito mga entertainment establishments, para to attract audience. Kasi makalibre ka sa entrance, pero kapag 10 nga naman sila, maraming orders yun. Babawi sa drinks, saka sa food, pero, sa mga tips. Hindi na, yung handling din dito kasi dapat tama. Hindi pwedeng ang alibay mo, yung excuse mo ay, it was a joke po, ganyan. For a person na nagaling sa Bulacan, excited to see this at pinagyabang sa mga kasama, all free entrance tayo. So dapat naiintindihan din nung nasa front desk or front office na yun, na meron siyang responsibilidad na ma-explain ng tama. Kung talagang sa tingin nila
totoo at valid yung kanilang ipinaglalaban. Kung ako rin sa guest niya, mapipikon talaga ako. But you know, the management should have done something about that. Hindi kayo pwedeng magmatigas dyan. Kasalanan niyo yan. Huwag na kayo magpag-games ng ganyan-ganyan kung hindi niyo man talaga ma-accommodate ng ganyan. Kung ano lang kaya niyo, sabihin niyo ng honestly, don't joke. Comedy bar na ngayon, mag-joke pa kayo. That's double jeopardy. Pero na Alam ano? niyo yan? Jeopardy. Alam mo yung spelling? Ay, pa-spell mo kay Joke Pangkoy. lang. Ayan ang joke. Al Pacino. Pero siyempre, Vice Comedy Club, we went there, we enjoyed it, we enjoyed the food, it was clean, it was beautiful, we enjoyed everything. But at the end, siyempre, hindi mo naman talaga mape-perfecto o mape-perfect yung kung ano yung meron sa negosyo, minsan talaga magkakamali ka. Ako nga hindi ko alam kung ano exactly ang nangyari right after na pinunit niya yung ano eh. Kumbaga, Umuwi na ba sila? Umuwi na ba sila? Kasi nakaka-offend yun. Dapat mabilis ang damage control ng bar. Sabihin na ay sige po, para next time ma-avoid nila. Pero since nandun na, you have to accommodate them. Next time, ingat kayo na huwag kayo magbitaw ng ganyan kundi yung mapanindigan. At saka, Nay, this is Vice Comedy Club. So, masisira naman dyan si Vice Ganda na naman. Hindi naman si Vice Ganda na. Sige, wala naman siya alam. Baka wala naman siya alam dito. Siya naman nasisiraan dyan. Yung mga komedyante na nag-announce at nagbigay kuno-kuno ng mga gifts na yun na wala naman palang proof ng DTI. DTI nila, Kumbaga, tapos yung nag-suffer naman yung customer na galing sa malayong lugar. Dapat in-accommodate nyo. Tapos, pinagsabihan nyo lahat ng host meeting nyo na huwag kayong magbigay ng Next time. Next time, para hindi kayo even a joke. Even a joke na gano'n. Kasi may mga tao talagang magpupunta, mag-e-effort kahit kaano sila kalayo dahil ang Vice Comedy Club ko yun, ay sikat. At saka feeling mo, di ba, mayroon kong binigyan ako ng VIP. Tapos ipagyamang mo sa mga friends mo. Siyempre, mag-ipon ng pera, magyaya ako ng mga friends ko. Gagastos ako kasi ito mas malaking ginastos ko kahit nabahan ako sa entrance. Kasi nga, you felt that importance. Tapos, din-disappoint nyo. Hindi na settle na. Hindi ko alam, Pangkoy. Pumunta ka doon. I-check. Magbabalik ka ng bus. Hindi, joke lang. Hindi ko alam. Pero dapat in-accommodate nila. Mali yung handling. Mali. Kaya nailabas, naibulalas, lalo nga ngayon sa social media, we always have the voice right now. At saka sa mga iba naman dyan, huwag nyo naman diretso yung tirahin si Vice. Wala kang nalaman si Vice doon. At saka hindi na natin alam kung sino talaga yung komedyante na nag-offer sa kanya noon. Pero narinig naman nila eh. At hindi naman magbibit-bit ng ticket yun eh. Kaya lang ito naman. Baka. Sa ticket na yon, kahit sabihin mo na you were told na may 10 free entrance kayo. Baka may nakasulat na isa lang. May nakalagay doon, baka walang nakalagay. Ticket for one yun. Pero may nakalagay sa likod na, please accommodate 10 as price. Price ano yan eh. Price ticket yan eh, na for 10 people. Sana chinek mo rin muna bago ka pumunta, layo ng pinanggalingan mo. Yung pala good for one lang yun. Baka nga naman good for one na hindi ka accommodate. Hindi sayang lang yung pagod at gastos mo. Ganun lang. Lahat tayo dapat ay aware sa anong una natin gagawin bago tayo tumuloy. Para sure lang. Right. Ay nako. Ayaw ni Jojo Mendez ng ganyan. Speaking of Jojo Mendez. Si Jojo, mga kaibigan, ay kaibigan natin singer. Siya yung nag-revive ng kanta ni Julie Vega, kanta ni Timmy Cruz na I Love You Boy. Na nag-trending. Nag-trending. At saka more than 15 million yata. 45 million, I don't know sa lahat ng social media platforms. Ang nag-hit yung kanta niya, ang ganda na pagkakanta niya, in fairness sa anak natin si Jojo. Ngayon, nagkaroon siya ng problem with his former managers. Kala ko kay Mark. Tapos na sila. Tapos na sila. Nagkaayos na nagkaayos na sila. Okay na. Pati si Rainer Castillo, di ba? Okay naman sila. Ngayon yung managers niya, sila David Cabawatan, tsaka si Vince Apostol, ay medyo nag-part na sila ng ways. Okay. Kumbaga, I don't know if they're going legal, pa-direction sa legal. Basta, issue nila yon. Ilang buwan pa lang sila together, ha? Issue nila ito na ayokong pakialaman. Kasi kumbaga, siyempre, my heart, siyempre para kay Jojo. Pero gusto ko rin marinig din ang side nila, David at saka ni Vince, no? Kasi para malinaw. Pero magandang balita. Because si Jojo ay meron ng bagong manager. Si Pangkoy? Ay, hindi. Hindi ko rin mamanage si Pangkoy. Ng singer tulad ni Jojo Mendez. Ang gusto niya, artista. Mayroon siyang bagong manager na blind item muna ngayon. Hindi mo na, kasi surprise ito. Blind item agad? Ang kanina ko man nagpa-blind item na yan. Pero kahit pangalanan, parang hindi mo kayo kasado, nakakainis mo kayo. Pero si Jojo Mendez magkakaroon ng bagong manager. At very, very soon ay magkakaroon sila ng contract signing. At we
will be there. We will cover that. Pero nalungkot na ako kasi hindi maganda ang kanyang paghiwalay na kanyang dating manager. Well, it happens. It happens. Kaya, pero sana magkaroon ng settlement at magkaintindihan ng bawat dalawang para makabove on pareho. Maayos. Oo. Kumbaga, kung sino may mali, harapin ang pagkakamali, tapos mag-apologize, tapos move on. Kasi tsaka naya ko, yung manager niya, yung manager niya parang decision nila, ang pinopromote nila, Love Life ni Jojo Mendes, hindi man yung kanta. Oo nga. Marami. Kasi, ewan ko kung ano bang nangyayari yan, diba? Ayoko magsalita. Speak of Love Life, totoo ba? Wala pa, huy. Totoo siya, huy. Baklang-bakla. Hindi, walang bakla rito. Kaya baklang-bakla yung issue. Kasi love life. Kasi Guilty. Ang ating subjects kasi, ang pagkakaalam ko, are supposedly happily married. Respectively. Ang balita kasi, nakarating sa akin, We're talking about? Gabby Concepcion at saka si Mayor Ina Alegre, Jennifer Mindanao Cruz of Pola Oriental Mindoro. Gabby Concepcion, yung ex ni Sharon Cuneta. Yes, may asawa na si Gabby. She's a beautiful... Wait lang, sige, ano nga? Hindi, may kwento. May nagkwento sa akin, nakarating na sa akin. Ano kaya tanong ko ng kwento? Ba't parang masakit ulo? Hindi, gusto ko lang i-word na maayos. Kasi pala kong kaibigan to, si Gabby. Sige, tulungan kita. Alam mo yung anak natin yan. Si Ina Alegre, may kabarkada namin yan. Tsaka we're very happy na siya ay nag-mayor ng Pola Oriental. Doing really good. Second term na niya to. Doing good. At ang husband niya, si PAOK chairman, head, na si Gerald Gilbert Cruz. Very close sa akin. Mahal na mahal ko mga friends natin to. Pero ano ito, mahal ko nga sila, pero may pagmamahalan bang nagaganap sa kanila? You know why? May isa akong kakilala, na nakita sila sa Oriental Mindoro nung dumalo si Gabby, upon the invitation of Ina Alegre, siguro may event, no? May event. Nakita sila ng pasimpleng nag-holding hands. Baka may inabot lang naman si Ina, Nay. Ano to? Token of appreciation? Oo. Walang laman ng kamay niya, nag-holding hands. Nakita mo. Nagkwento sa akin ng Nakita nakakita niya. niya. Kasi hindi mo ako pumunta kay Ina eh. Ay, oo, kasi. Kasi, hindi, yun ang kwento sa akin. Na si Ina Alegre ay nakapag-holding hands kay Gabby. Itong Ina Alegre na is a beauty queen? Former beauty queen from Jennifer Mindanao yan. Sumali alam ko yun sa beauty contest many years ago. She's She became beautiful. a fashion model. She's beautiful. Up until now, she's pretty. Tapos naging sexy star. Finally ay medyo naging publisher, naging siya, businesswoman. At she happily married nga supposedly kay kaibigang Gilbert, kay Papa Gilbert. Ngayon ay nakita, di umano? Oo, doon sa Oriental Mindoro na nag-holding hands sila ni Gabby. So sabi ng mga friends namin, bakit sila nag-holding hands? Nasa nga yung kamay mo, Pangkoy? Paano ba yung kamay para maano natin? Ang problema dito, Pangkoy, namimili ng kamay to. Yung kamay ko. Ganyan lang. Hindi kamay na ganyan. Dito sa gilid. Patago. O para alam mo yung mga silent admirers. Yung mga moments. May moments. Oo. Ngayon sabi nila, totoo ba itong nakikita ko? Sabi ng kakilala ko. Of course, magugulat. Magugulat siya kasi si Gabby ay may asawa. May asawa din si Ina. Pero bakit, may mga problema ba kayo sa mga love life niyo? Yan ang tanong ko lang. O baka nagbibiruan lang na eh. Alam ko hindi naman sila nagka-super close eh. Oo. Yung talagang tulad ng mga barkada. Hindi mo sa barkada, parang kinuha lang si Gabby as guest. Oo. So, I don't know na baka nasmitin si Gabby sa ganda ni Ina. Oo, pwede. At saka si Ina ay siyempre Guwapo pa rin naman to. Wow, Gabby Concepcion my yan. God, Diyos ko, ako nga eh. Bakla ako, kahit kaibigan ko yan. Diyos ko, pag may chance. Akala ko hindi ka aamin. Nadulas ako. Sino unang kumawak na? Sino unang ang babae si Gabby? Wala akong pakialam. Kung sino unang kumawak. Basta nag-holding hands daw sila. Yun ay sa source ko. Ang tanong, Ina. Ina! Bukas! Bukas ang programang ito para aminin mo ay deny na kayo nagawa. Nag-holding hands nga ba talaga kayo? Pero baka holding hands lang naman. Baka it's a gesture of a friend. Pwede naman. Bahala kayo. Pananagutan niyo sa mga asawa niyo kung totoo yan. Ako, kasi bukas. wala ako doon. Pero hindi ko sasabi na... Pero, Nay, kasi
pinag-uusapan na dahil may nagkukwento. May kwento. Kaya bukas ang programang ito para sa kanila. Ina! Hindi ama? Ina. Ina. Magenta? Joke lang. Rainbow. Ina. Nakita raw talaga ng kakilala ko ang pag-holding hands ni Gabi na palihim. Kasi pag may ganyan, parang magtataka talaga ako. Kasi wala naman kay history na naging best friends ni Gabi. Kung totoo ha, letas mo, baka paliwanag mo lang. Oo, ano ba? Public place? Palihim? Kung sa private place yun, makikita ba silang dalawa? Ito sa Pangkoy eh. Ang ko nangialam eh. Sorry. Yun. Yun lang, paliwanag mo lang sa amin. Kasi pwede namang pasimulan na sana pero hindi natuloy. Kasi siyempre na-realize yung may mga asawa kayo. Pero kung hindi naman totoo, sabihin nyo, hindi totoo yun. Dahil baka pag nagsalita yung source namin, para lang din ay yung kumakalat ngayon sa sirkulasyon. mabura. Ay, mabura. Kasi may mga pamilya kayo. Totoo. Ayaw namin masira mga pamilya. Totoo. dahil At sa may mga career chismis lamang. silang pare-pareho in their respective Yes. careers. Yan. Pero kung maging sila, bagay ba? Wala Huwag na, naman sa Nay. bagay yan. Hindi, Nay. May asawa na sila. May asawa na yan, kayo. oo. Hindi pwede yun. Dismiss that. Dismiss that. Okay. Of course, para ma-dismiss na natin, Nay, naku, mukhang na-stress ka na. Hindi, kasi sasamahan ko muna sila Carlo at Nanette Nazareno ng Chino Hills, California. Tsaka sila Nixon, Adela at Joey Teng of the Philippines sa Deluxe Spa. Naku! Kami. Pati si Tita Presi, yun, namimiss ko na. Naku! Oo. Punta kami sa Deluxe Spa para mapatanggal stress. Kasi para mawala yung mga anxiety, mga depression sa buhay namin, para relax kami. Totoo. Pero, saan ba yan? Alam niyo ba kung saan yan? Sa Scout Fernandez. Fernandez Corner, Tomas Morato, Sa hanapin gilid ng Chile, hanapin yung beauty queen na nag-birthday recently, si Vince Miraflores. At sa mga gustong magpumasyal sa Tagaytay, meron po tayo ngayong gusto ko Airbnb na 3 bedrooms po, 8 to 15 persons. Ang renta lang natin is 8,000. Pwede na kayong pumasyal for overnight stay sa Tagaytay. Ilan tao yan, Direk? Ilan tao? 8 to 15 persons. Meron siyang clubhouse night, 3 bedroom, May kitchen. may everything. It's like Malinis. Pwede hayop din, Direk, yung aso, ha? No! Ay, no, Wala bawal pa. ka doon. Pag may friend na kami doon, baby cat. Baby cat. Sa labas lang siya. Mag-message lang kayo dito sa OOTD para ma-accommodate namin kayo. Ito na. Diretso na tayo sa ating pinaka-exciting na segment, ang Hula Bira! birahin na yan! Hulaan lang nga. Ito, grabe. Gusto mo taga-pirang-pirahan. Okay. Nagbabayo ang bagyo. Yeah. Okay. Mga kaibigan, ito na. May kwento ito ng isang radio announcer na bakla. Dami nila. Oo, ang dami na. Mula sa politics and entertainment, di ba? Na may schedule para mag-interview sa isang politikong gwapo sa isang bayan. Politikong Gwapo. artista din. Artista. Oh, nagwapo. Okay. Nasa neighboring city. Okay? Ng Manila. Ako ng Manila. Kasi ito, pinuntahan sa kanilang bahay. Kasama kanyang crew. Yung mga crew, yung mga baklita din. Okay. Close itong si gay radio host kay aktor, politiko. Actually, close sila. Kaya lang, siyempre bakla, alam mo na, laging may pagnanasa, pag magkaroon ng pagkakataon. Lalo na, itong artista. Ay, lalo na ito, just wait. Han. Ay, naku, laki ng tita. Uy! Alam mo na rin. Okay. Na ngayon. So, ando na sila. So, lumabas na ng kuhang galing nandun na sa sala. Okay, kasi boba na buti di tayo lang. Ito na, bumaba na sa aktor politiko para harapin yung mga taga-press, no? Mga press, para intervene siya, yung mga baklita. Ngayon, naka-korto, naka-shorts lang si politiko. Yung mapuruntong. Oo, mapuruntong. Pero hapit sa kanya yung shorts na light colored. So, kumbaga, bakat na bakat yung ang future. ang future ng Masampalok. No, Masampalok. Mabang Sampalok, di ba? Ang Masampalok. Ngayon, tumbak lang friend natin. Ay nag-message. Magme-message sa kanyang katabing bakla. Tapos sabi niya, tignan mo yung
notes ni Chenes. Sabi niya, jigas na jigas. Ganon. Sabi niya, nakakaloka. Sabi niya, naku, masarap judahin. Ganon. So ngayon, minessage niya. Nagawa na Message. na message niya. Tapos, Naghihintay ng reply. naghintay siya ng reply, pinoward niya yung message. Supposedly sa friend niya. Naghintay siya ng reply, ba't parang walang reply? Tapos, yung actor politiko, hawak niya yung phone niya. Nabasa na actor politiko, uy, sa kanya na i-forward! Sa kanya na i-forward yung message! Sabi niya, uy, tawag niya sa kaibigan, yung kaibigan niya, ano tong forward mo? Ano tong message na to na hiyang-hiyang ngayon bakla? Kainin niyo po ako lupa. Oo. Sabi niya, kainin niyo po ako lupa. Hiyang-hiya siya kasi na-forward na pala. Hindi yung friend yung bakla, na-forward na niya sa Cavite. Sa Cavite. Diba? Siyempre malaking kaibigan. Kaya, pero yung kaibigan lang natin, actor politiko, ay dad malas, sanay naman siya sa mga ganyang kwentuhan, diba? Pero siya mismo nakatanggap. Kaya mga kaibigan, lesson learned. Kapag nag-forward ka ng itong message, siguraduhin mo kung kanino mo pino-forward. Kasi minsan kung sino sa utak natin, doon natin ipo-forward, hindi akala natin kung kanino natin pinapadala, yung pala sa iba. At doon ang pinakamasaklap, doon pa sa taong, inaano mo. Pinag-uusap, yung subject mo. Yung subject mo. Ayun tuloy. Pero natuwa naman si kasi ang pagkasabi naman, ang pagkasabi naman kasi doon, duck siya. Malaki. Jigas na jigas. Oh, so, dahil may blip-blip tayo na, meron ka bang Chloe dito? Huwag mo na kayo. Parang ako. Hindi. Siyempre. O sige, merong B at V sa pangalan at apelyido? Ano to? Baby V? Baby V. Pogi, politiko, pogi. Pogi siya. Oo, gwapong politiko. Hindi, yan. parang pahinga muna siya ngayon. Pahinga muna siya. Okay. Okay. Okay na yun. Alam niya na yun. Nice! Oo. Ayan ang ating episode ngayon. Maraming salamat sa lahat ng mga team OFW, tama sa mga team. Yung mga nanonood ngayon na patuloy na yung unang fresh na episode palagi. Gusto nila napapanood nila. Maraming salamat. Team abroad, mga team pakulay na nagpapakulay at mga team tanggol, maraming salamat. Salamat marami. We love you. Oo. Relax lang kayo palagi. Kami na para mapainit ang mga puwet ninyo. Sa mga nanonood sa atin na nag-enjoy naman at hindi pa natin subscriber, pwede nyo nang pindutin ng subscribe button. We are praying na tumaas na tayo, we're eyeing for the 100,000 subscription at makakatulong po na malaki sa amin yan. Okay. Sa lahat ng mga Kapampangan, marakala salamat kayong lugod, abibigay at suportang bibigay kami. Lalo na taga Minalin, Pampanga. Ito po ang OOTD. Oras ng opinion. Talakayan at diskusyon. With my nanay na ang kanyang blind item ay parang malapit sa puso mo yun, no? Naman. At Lot lang. nalungkot ka talaga, naramdaman ko na ano. At sinabi mo sa akin last time na parang sayang. Sayang. Dahil talaga namang marami siyang natutulungan sa mga tao dahil kilala niyo siyang personal. Ang ating minamahal nanay, Jobert Socaldito. Ay, salamat anak ko. Direct Chops Manansala. Mabait talaga si Ay. We love you. No, as we were talking, no, yung panlilinlang at panlalamang. No, si Uncle Red na parang nilinlang niya ang maraming tao. Yung panlalamang ng maraming tao sa buhay natin ngayon at panlilinlang, talagang mali. At hahanapin ka ni karma. Yan ang sigurado sa atin. Patuloy tayong maniwala na tunay nga na mabait talaga ang Diyos. And to God be the glory. Bye-bye! Pangkoy! And Raymar. Raymar. Pakipalo, may TikTok tayo, Jobert and Chops channel. At ang FB page natin, pa-follow na rin. Ayan na. Bye-bye!